Kumusta na ba ang inyong preparasyon para dito sa ating paparating na pagse-celebrate 40th anniversary ng People Power? Sa kasalukuyan ay talagang na tuloy na yung gagawin nating malaking pagkilos sa Feb 25. Kumbaga, third installment na nitong mga malakihang mobilisasyon mula pa noong September 21 noong nakaraang taon, nasundan noong November 30 at ngayong Feb 25, saktong-sakto para sa ika-apat na pung anibersaryo ng EDSA People Power. Babalik tayo muli sa lansangan, inaasahang libo-libo na pupunta doon sa EDSA Shrine, EDSA Ortigas, at lahat sana ay iniimbitahan namin na dumalo. Kung kayo ay tutol sa kurako, tutol sa korupsyon, talagang sawang-sawa na kayo rito, ay inaasahan namin kasama namin kayo para doon sa pagkilos na ito sa Feb 25. Iyan, lilinawin ko lamang po kahapon may panayam kami dito kay Sir Kiko Aquino D naman. Ayan, at nabanggit niya na pwede naman, oo, kahit ano ang mga statement. Nga lang doon sa isang balita, ayan, doon sa mga panawagan ng resign, especially sa top 2 officials nga of the country. Kayo po, ano ba ang may limitasyon ba o hindi? O wala kayo? Doon kasi sa amin sa Kilusang Bayan kontra Kurakot, kung saan ang tama na ay isa doon sa mga initiators, naniniwala kami na hanggat maaari gawin nating pinakamalapad na hanay ng mga nananawagan kontra Kurakot. Nakikita naman namin at aminado naman kami na may mga ilang sektor, may mga ilang organisasyon, may mga individual na hindi pa kaya yung medyo kumbaga abanteng uri ng mga panawagan. Walang problema sa amin yun. Maaari silang dumalo, maaari silang sumama, maaari silang maging kahanay ng Kilusang Bayang kontra Kurakot. At yun naman ang nangyari doon sa mga nakaraang mobilisasyon sa Baha sa Luneta. Pero naniniwala rin kami na dapat rin bigyan ng espasyo yung mga sektor, organisasyon, individual na mas kumbaga malinaw na abante yung kanilang mga panawagan. So halimbawa, doon sa aming mga pahayag, binabanggit namin na dapat mula sa tuktok, lahat ng sangkot dapat managot. Sa makatuwid, hindi lang po pwedeng mga ilang pirasong senador na nakita natin, may isa na dating senador, ayan na, nahuli, parang nakukulangan pa kami. May mga iba sa amin nakukulangan, hindi pa ito sapat. Kung nakikita naman natin na yung top 2 officials ay talagang kitang-kita yung kanilang koneksyon sa korupsyon, hindi naman dapat pigilan yung sentimiento ng mga organisasyong ito na nagnanais ng mas mataas na antas ng panawagan ng pagpapanagot. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!